Hey guys, for today's video, maghahanap tayo ngayon ng pulot pukyutan or honeybee. Kasama ko nga pala ang tropang labtik sa paghahanap. Sa paghahanap naman guys ay kailangang matalas ang inyong mga mata dahil mahirap itong makita lalo na't kung walang gaanong sinag ng araw. Karamihan sa bubuyog ay nakatira sila sa bulok or sirang kahoy na mayroong butas o minsan naman ito ay nakalambitin lamang sa sanga ng punong kahoy. Subalit dito sa amin ay mas gusto nilang tumira sa ilalim ng lupa na mayroong maliit lamang na butas. At sa ilang oras naming pag-iikot ay nakahanap na agad kami ng bubuyog, kung kaya't abot tenga ang ngiti ng nasa video. Nakasanayan na ng mga bubuyog ang mabuhay sa nektar at mga polen mula sa mga bulaklak. Nagmumula sa nektar ang kanilang lakas o enerhiya, hindi tulad ng ex mong nawalan na ng gana char. At sa polen naman nila nakukuha ang protina at sustansya. Kadalasan, polen ang pinapakain sa mga batang bubuyog o larba, at yan ay kaunting trivia lamang. Kung mapapansin nyo guys, kaunti na lang ang labas-pasok na bubuyog dahil siguro ay tapos na ang season ng paggawa nila ng honey. Katulad ng BF mong natapos na din ang pagiging sweet niya sa'yo char. Ang mga batang insekto ay nagsisimulang kumain ng isang pinaghalong nutrient na binubuo ng honey, tubig at polen. Hindi katulad ng BF o GF mong iba ang gustong buuhin char. Pagkatapos ng kapanganakan, kailangan din ng isang matamis na halo para sa buong pag-unlad at pagbuo. Sa wakas nakakuha na rin tayo ng pulot pukyutan o honeycomb. Subalit tama nga ang teorya ko dahil ito ay malalaki na at tapos na sila sa paggawa ng honey. Napakarami sana ng nakuha naming pulot pukyutan kung napaaga lamang sana ang pag-harvest nito. Yan guys oh. So marami ng uod. So yun lang guys, para sa araw na ito abangan ang para sa pangalawang episode.